Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po komentuhan po kayo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan na po tayo. Mga kababayan, umpisa na po natin. Ang tagapagsinungaling po di umano ng Malacanang ay nagsalita po at tinanggi. Ito pong bali-balita po na isinugod na naman daw po itong tinatawag na bangag ng kanyang ate, mga kabayan, at tigas po tangge ng tagapagsinungaling umano ng Malacanang. At siyempre po, binanata na naman po ang Vice President. Hindi naman po mawawala yun, yung sa Vice President. Unahin po muna natin ang tigas ng tangge at pinasinungalingan po na pinabulaanan ng ang tinatawag ng kanyang ate na bangag ay isinugod sa ospital. Painggan po natin at komentuhan po natin. Itinanggi naman ng Malacanang ang ulat na isinugod sa ospital si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang pahayag, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nasa maayos sa kalusugan ng Pangulo at nagtatrabaho ito kahit araw ng Sabado. Kaninang umaga, nasa isang pribadong pulong anya ang Pangulo kasamang Presidential Management Staff. Sa mga kumalat na impormasyon, lalo na sa social media, iniulat na isinugod sa St. Luke's Medical Center sa Bonifacio Global City ang Pangulo. Inilipad umano ito ng helicopter sa helipad ng St. Luke's BGC at nakaalerto ang security sa lugar. Uminit ang balita sa kalusugan ng Pangulo matapos nitong aminin noong nakaraang buwan na na-diagnose siya ng diverticulitis. Yan po mga tambay. Siyempre, maganda raw po kalusugan ng Pangulo. At kahit daw po Sabado ay nagtatrabaho. Dahil nga po sa sobrang ganda na kalusugan, ay hindi na nga po matae, mga bayan. Hindi na nga po matae eh. Hindi po ba? Maganda pa kalusugan. At isunod po natin bago natin komentuhan. Ito naman pong banat niya sa Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Painggan po natin. I-set up ko lang po. Grabe, no? Talagang lahat po gagawin. Kahit nga po bangkay na eh. Sabihin po, nasa mabuti pang kalagayan eh. Para wag lang po nga sabihin na sila ay matanggal sa kapangyarihan. Hindi kaya? Mga kabayan, ito po. Sunod naman natin itong batikos niya na sana raw po naging mayor na lang o sinasabi hindi na lang tumakbong Vice President si VP Sara. Unbelievable. Kung walang VP Sara, walang bonget sa Malacanang. Real talk. Talo ka kay Lenny. Hindi po ba? Hindi ka nga nanalo kay Lenny na Vice President. Hindi po ba? At patungkol sa pagtakbo niya na kung sana ay nanatili na lamang siyang mayor sa Davao City, muli sumasang-ayon tayo sa kanyang tinuran. Mas maganda po nga sana kung nanatili na lamang siyang mayor sa Davao City at nahalal natin ang isang vice-presidente na tutulong sana sa ating Pangulo. Hindi isang vice-presidente na magtatrabaho, mag-aaksyon at hindi bakasyon at hindi puro paninira ang gagawin sa ating Pangulo. Mas umunlad sana or mas uunlad pa maliban sa ginagawa ng Pangulo ngayon at kapag siya may katuwang para sa pag-unlad ng bansa, mas naging mainam sana. Pero sabi nga natin, nasa huli ang pagsisisi. Nakita niya po. Siya pa nagsalita, nasa huli ang pagsisisi. Ganyan po talaga eh. Pagka ikaw ay tinatawag ng taong bayan na tagapagsinungaling, mga kababayan, wala pong lalabas sa bibig mo kung hindi puro kasinungalingan umano. At syempre po, ano po tawag ng Vice President dyan? Basura. Basura. Garbage in, garbage out. Puro basura. Hindi po ba? At ano po yung pinagmamalaki niyang gaganda ekonomiya? At lalo pa raw gaganda kung hindi ang Vice President ni Bonget, ni Bangag, na sinugod sa ospital na wala naman daw pong katotohanan. Kailan po ba nagsabi ng katotohanan ng Malacanang? Pati po sa ekonomiya natin, pinagsisinungalingan. Kailan po ba umunlad ng ekonomiya? Magmula po nung umupo sila, umunlad po ba ekonomiya? Hindi po ba puro kasinungalingan? Datos na nga nagsasabi, datos.
Hindi po ba? Wala nga ekonomiya eh. Bagsak ang piso eh. Bagsak. Walang pumapasok ng mga investor o investment mag-i-invest sa ating bansa. Iniiwasan nila ang bansa dahil kurap. Lalo-lalo na yung malawakang korupsyon. Sino magtitiwala? Sino? Meron pa ba? Lalo-lalo na yung pumutok, pati ICC, pati media, nabibigyan ng maleta. Mga kababayan, napakaganda nga po ng ginawa nila. Kaya nga po ang Vice President, mga kababayan, sinasabi nga po natin, kung wala pong Vice President, Sara Duterte, wala pong Pangulo na bongbong. Never. Hindi mananalo yan. Baka talunin pa nga ni Isko yan eh. Ni Isko. Lalo-lalo ni Lenny. Baka talunin pa siya ni Lenny. Di po ba? Tatalunin pa siya ni Lenny. Dahil tinalo na nga siya ng Vice President eh. Hindi po ba? Kung hindi tumakbo si BP. At, real talk, ano po ba ginawa nila na panliligaw kay BP? Ilang beses po sila nagpunta sa Davao para suyurin, para ligawan. Kaya nga lang po mga kabayan, ganun po talaga eh. Lahat po kasi gagawin nila para masiraan lang ang Vice President. Lahat po ay gagawin nila kasinungalingan. Yung totoo, 100% totoo, kaya po nilang pasinungalingan yan. Dahil po sa pakinabang, sa kapangyarihan, na pansamantala lamang. Sa tingin nyo, pag naging presidente si BP Sara, saan kaya pupulutin yan, yung hayop na yan, umano? Mga kabayan, sa dami po ng ginawa po niyan, mga kabayan, sa dami po ng panginsulto, paggawa ng fake news, umano, paninirang puri sa Vice President, kung ano-ano po ginawa. Ginawa pa ngayon na Chakidal. Ginawa pa Chakidal yan eh. Ang Vice President eh. At kung ano-ano po. Mga paratang bintang na wala naman pong ebidensya. Puro salita. Puro litrato. Hindi po ba? Hindi katulad ng kanyang amo. Kitang-kitang ebidensya kung ano ginawang trabaho sa Pilipinas. Nagbabudget ng hindi bababa sa 6 trillion. Meron siyang confidential intel fund na hindi bababa sa 4.5 billion. At merong pondo ang kanyang opisina na hindi bababa sa 11 billion. Ano po nahita ng mga Pilipino? Sino po nakinabang ng mga pera ng Pilipino? Ang ating buwis. ICC? ICC binabayaran? Ayon sa mga Marine? Napakaraming kumukolekta ng pera ng buwis ng taong bayan. Katulad po ng media kasama. Kasama rin kaya ang PCO sa mga mali-maleta. Mga taong gobyerno, si Boying, si Anyo, si Torre, si Tonyo, may pare at isang damukal na politiko, senador, congressman. Mga kababayan, yan po ang tinrabaho para gumanda ekonomiya. Napakaganda po ng ekonomiya ng bansa. Dahil po sa mga hayop na yan, di umano. At yung sinasabi pong ospital, mga kababayan, wala naman pong pakailam na taong bayan dyan. Dyan sa mga ospital na yan. Dahil sa dami na nagwiwis, katulad ni Cara David, dyan sa amo mo, napakarami. Majority ng sambayan ng Pilipino nagwi-wish, nananalangin, na humaba pa buhay ng amo mo. Hindi po ba? Katulad ni Cara David, napakaganda na kanyang wish. Maubos na ang mga durugista, mga magnanakaw sa bayan. Hindi po ba? Ninanakaw ang buwis. Hindi po ba wish ni Cara David yan? Pero tayo naman ay nagwi-wish. Nagwi-wish naman tayo. Mga kababayan, di ba? Na humaba pa ang buhay ng amo mo para mas marami ka pa sabihin kasinungalingan sa taong bayan. Di umano. Hindi po ba? Yan po ang wish natin eh. Humaba pa ang buhay ni Bonget na tinatawag ng bangag na kanyang ate. Para araw-araw tayo makapakinig ng puro kasinungalingan ng taong yan, di umano.
na sanay po magsinungaling para po ang pagsisinungaling sa kanya ay para pong ordinaryo na lamang sa kanya, di umano. Ang tagapagsinungaling ng Malacanang dahil sa napakalaking pakinabang di umano. Hindi po ba mga kababayan? Yan po mga kababayan ang tagapagsinungaling ng Malacanang. Tinanggi po mga kababayan, napakalakas pa raw po na kanyang amo, nagtatrabaho kahit Sabado. Wala naman po tayong pakialam dahil wala naman tayong nakitang tinarabaho. Napakasipag kahit Sabado. May nakita ba kayong tinarabaho? Sige nga. Yung tinatrabaho nga mga magnanakaw. Napakarami raw po. Isang damo ka lang ipakukulong. Disyembre pa lang. May nakita po ba kayo? Kinakalimutan na nga ang flood control scandal. Tinatabunan na. Hindi po ba? Mga kababayan, yan po ang gobyerno natin ngayon. Sanay na sanay magsinungaling umano at mambudol sa pera ng taong bayan umano. Maraming salamat po mga tambay sa ating pong mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga nagko-comment, like, share, siyempre po, maraming salamat po sa inyo at sa mga naagusto po ng Tambayan Makabayan sa YouTube at TikTok. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. At thank you rin po at shoutout sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, kay Mila Yi, kay Eric Hershaw ng Canada, Ani Jo, ako si Pilam, Gay at Shena, si Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo, lalo po sa inyo pong mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. At ingat po tayo mga kabayan. At syempre po, God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Bye-bye.